Tingnan natin ito Medyo dito nga, pahiya nga ho sila Kaya tingnan ninyo, panoorin nyo ito. Medyo napahiya sila dito Sa nagpapatuloy na serye ng labasan ng yaman, 19 na sa 24 na senador ang nagsapubliko ng kanilang mga salin. Sa pinakahuling datos, si Chis Escudero ang maituturing na pure senator, habang si Mark Villar naman ang pinakamayaman. Naku, yari sila dyan, mapapahiya sila, hindi nila mabanatan. Hindi. Kasi supposedly itong salin, di ba, pakuno ito ni Remulla, di ba? Para sana mabanatan yung mga kalaban. Ang problema, kakampi na nila si Villar ngayon. So, parang useless na itong kampanya na ito. Alamin ang kani-kanilang net worth sa Agenda Report ni Hannah T. Si dating Senate President Chis Escudero ang pinakamahirap na sitting senator. Siya kasi ang may pinakamababang dineklarang net worth sa SALN na nasa 18.8 million sa taong 2024. Mas mababa ito ng bahagya sa dineklarang net worth ni Senator Risa Ontiveros na 18.99 million. Kung ikukumpara sa 2018 SALN, mula 10.58 million, umakyat ng 8 milyon ang net worth ni Escudero. Wala siyang liabilities sa kanyang recent SALN kumpara sa 5 milyong naitala noong 2018. 5 ang real properties ni Escudero at lahat ito'y ipinasa lahat umano sa kanya noong 2013. Pagdating sa kanyang 18.8 million worth of personal properties, meron siyang 1978 at 1987 Mercedes-Benz cars, isang 1969 BMW at 1995 Range Rover Classic. 3 ang kamag-anak ni Escudero sa gobyerno. Yan sina Sorsogon 1st District Representative Marie Bernadette Escudero, Kasiguran Councilor Ramon Escudero at Sorsogon City Vice Governor Cunimar Antonio Escudero II. Tumaas din ang net worth ni Senator Joel Villanueva pa 49.5 million. Grabe yung target ng news ng bilyonaryo, Napaka-obvious. Sa taong 2024, ang pinakamataas niya mula 2018. 26.9 million lang ang naitala niya noon at noticeable ang pag-akyat ng kanyang net worth mula 2019 at 2020. Sa recent SALN ni Villanueva, lagpas 15 ang real properties nito na majority ay purchased. Halos 46.3 million yan in total. Meron naman siyang lagpas 26 million na personal properties, kasama ang higit 6.6 million sa investments at 10.2 million in cash. Meron naman siyang 23 million peso worth of liabilities, ang pinakamababang naitala niya mula 2018 na nooy nasa 27.5 million. Kapwa dawit sina Villanueva at Escudero sa flood control corruption scandal. Naksan talagang yung bilyonaryo, iba. Ang galing nyo. Ang galing ng packaging nila SALN ang topic, pinakamayaman si Mark Villar, pinakamahirap si Escudero, pero ang packaging doon sa balita, dawit sa flood control si Escudero tsaka si Villanueva. Galing. Gago! Slight ang tawag dyan, Simple lang pero rock. Bilyonaryo couple na Ang galing nila mandamay. sina Senador Raffy at Representative Jocelyn Tulfo. So far, si Senator Raffy ang may pinakamataas na declared net worth. Uy, sana all, ito idol natin Mantakin mo, yumaman talaga, naging bilyonaryo dahil sa kanyang Raffy Tulfo in action. Yan ang idol natin. Ay, nako. Malupet mo. Hindi pero hindi kasi kung ewan ko, panoorin lang ninyo. Sa lahat ng mga senador na naglabas ng kanilang SALN, as of December 2024, hindi bababa sa 15 sasakyan ang pagmamay-ari ni Tulfo. Nandyan ang 2 Cadillac Escalade na parehong bulletproof na nasa 14 million pesos each, Mercedes-Benz AMG, Lexus, Toyota Sequoia at ilang Toyota Hilux, Fortuner at Innova units. Nasa 6 ang agricultural lots ng Tulfo couple at may residential lots silang nasa 164 million. Wow. Wala silang liabilities. Dinisclose din nila ang business interests sa RW. Buti pa sila walang liabilities Yung iba dyan, napakaraming liabilities. Hindi nyo lang alam. Marami dyan, hindi nyo lang alam, marami kay liabilities. Yung mga jowa ninyo, asawa ninyo. Liabilities yan. Gasto sa buhay yan. Isama nyo pa yung mga kabit nyo.
Puro liabilities yan. Yan ang kakaltas ng pinaghihirapan nyo. Bay, paano? Asawa naman namin yun eh. Ang tawag dyan, hindi partnership. Hindi kasi ang asawa, dapat partnership yan. Pareho kayong kumikita. Hoy! Huwag ka nga pumunta dyan sa topic na yan, Banat Bay. Baka iwala yan ko yung asawa ko. Hindi kasi dami ko naririnig ngayon, mga kabataan pa naman. Hindi ko alam bakit ganun. Dati naririnig ko na to, pero ngayon mas marami ko naririnig. Yung mga kabataan daw ngayon, yung mga babae, sila pa ang bumibili ng NMAX o Sniper, mga motor yun eh, sa mga boyfriend nila. Gago! Habang sila hirap na nag-e-entertain ng mga inchik. Putang inang yan. Gago! Tama, mali. Kawawa na. Wala namang masama mag-entertain ng mga inchik at saka ng mga Koreano, ha? Pero kawawa naman sila, no? Dapat hindi ganun. Dapat pati yung kung namamaklaman yung mga boyfriend ninyo, siguro nyo naman nagbibigay sa inyo ng pera. Pero kung kayo pa rin na nagbibili ng mga motor nila, nagpapagas sa mga motor nila, pambirang buhay, kawawa naman kayo. Yun ang tinatawag na liabilities, mga kababayan. Productions Incorporated, Rafi Tulfo in Action Foundation, at Idol Network Philippines, kung saan sila ay stockholders at directors. Grabe, no, laki ng pera. Ang kapatid niyang si Senator Erwin Tulfo, nasa 496... Ano lang yan, reporter lang yan. Pak! Di ba? Ako, magre-reporter na rin ako. Hindi, reporter ba tawag doon? Hindi. Producer naman sila, producer Banat Bay. 7 million ang total net worth as of June 2025. Kumpara kay Senator Rafi, may liabilities si Senator Erwin na nasa halos 160 million. Kabilang dito ang personal loans at insurance. Lagpas 10 ang residential properties ni Senator Erwin at in total, nasa higit 210 million pesos ang mga ito. Hindi naman pinangalanan ni Senator Erwin ang kanyang 11 vehicles, pero nasa 75.1 million ang total. 11 vehicles? Lupit. Sabay-sabay kayang ginagamit yung 11 vehicles na yun? Naka-convoy? Hindi, kasi meron akong napanood na nanonood tayo ng mga mga secret in handling your money, at the same time yung mga lesson in life, mga pinapanood natin eh. Tapos meron ako isa narinig, sabi niya, bakit ba ang tao pag nagsasakyan sobrang dami, no? Sabay-sabay nila minamaneho yun? Hindi, I mean, sana pamilya kayo, di ba? Dalawa lang, van at saka isang mas malaki pa, maybe kotse or kaya isang SUV. Pwedeng ganun eh, di ba? Pero, yung mga ganitong 11 na daw, yung parang, may punto yung naririnig ko na ganun eh, na bakit mo kailangan ng sobrang dami ng sasakyan. Na, di ba, na isa ka lang namang pupunta, isa ka naman, o sabihin mo na may driver ka, o may security ka, o di dalawa, o sabihin mo ng 3, o maximum 4. May pambihirang buhay, o. Ba't mo kailangan ng 11? Na hindi mo naman masasama yung sabay-sabay, di ba? Total price nila. Meron din siyang 4 na firearms na nasa 280,000 pesos in total. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Ang galing ng focus, Ang galing talaga ng focus ng bilyonaryo. Pero paano yan? Basag yung nila na si... Hindi, kasi alam mo, ang mga escudero, kasi kilala ko itong mga ito eh. Kilala ko ito kasi meron yang hindi pamilya Escudero, hindi not the personal ha. Kilala ko ito na mga talaga may mga pagmamay-ari ito eh. Ito yung may mga lots, mga lupa, mga mayayaman yan eh, 'di ba? Yang mga Escudero at siguro tama nga yung sinabi nila, pinamana kaya hindi mo masasabing kasi marami na sabi niya, mayaman naman talaga si Escudero, bakit ganyan lang ang salin niyan? Kasi nga po, yung kanyang kayamanan ay mana. Diba? Maraming karamihan ng kanyang lote, mana. Sabi ko nga, sana lahat. Hindi, kasi kung ito isipin nyo ito. Kung tayo naging politiko, iniisip ko nga, aabot kaya ng 10 million yung salin ko. Ayop yan.
Yung ano, billion di ba? Si Tulfo, pambira, oo. Yeah. Ang tanong kaya, si Romualdez. Yan. Ay, segue nyo kay Romualdez. Hindi, eto lagi tayong usap ng usap tungkol sa salin ng mga senador. Bakit yung salin ng mga congressman wala? Gago! Tagong-tago. Bakit? Ha? Bakit yung mga nandyan yung mga kurap nandyan yung mga mayayaman Di ba? Sila nga yung sa sobrang yayabang sa karsada naalala ko nung kabataan ko bata pa ako nito. May nasagi akong naka-8 na plaka. Tapos may convoy. Bumaba. Yung mga security niya kayabang. Buti na lang ako marunong ako mag-handle ng mga ganyang eksena. Humingi kagad ako ng pasensya. Sabi ko, pahingi akong pasensya, biskwit. Humingi ako. Sabi ko, sorry, pasensya na. Hindi ko nakita. Dahil sa sobrang bilis ninyo. Tama-tama, ang yabang din ng congressman. Nakalimutan ko na hindi ko na maalala. Basta, yung itsura ng congressman, maliit na puti ang buhok na matanda. Nakalimutan ko na kung sino kasi wala pa po ako nun sa eksena ng mga politika. Matagal na ho yun. So hindi ko kilala. Sabi ko nga, yan yung makikita mo sa karsada na ang yayabang. Karamihan dyan Sila ho yun. Sila ho yung napakaraming security. Mantakin mo nga, di ba? Si Saldico, ilan daw ang security? Di umano? Allegedly. 40. Ano to? Yan ang din. May sariling private army. Sarili na private pa, no? Di ba? Ganon ang kadami ang security na supposedly ang allotted lang ay 2 lang dapat. Siya, 40 daw. Ang lupit. Sa bagay, kung kanyang kakayaman, kailangan mo talagang bantayan yung kayamanan mo. Gago! Pero, dyan, ng mga talagang mayayaman sa Kamara. Wala sa Senado. Bakit hindi sila maglabas ng hasalin? Unahin mo na, Romualdez. Ikaw ang paka-obvious mo Ikaw ang pinaka-mayaman. Isa sa pinaka-mayaman na kongresista. Ba't di mo ilabas ang salin mo? Inaayos pa? Inaano pa? Sige. Wala tayong magawa. Ganun talaga May due process kayo Di ba? Hamon sila ng hamon. Rimulya. Hamon ka ng hamon ng salin, di ba? Ginamit mo pa yan against Martires na bakit ganito ang salin. Sige. Yung Malacanang hindi naglalabas sa salin Yung presidente hindi naglalabas sa salin Hindi ba? Isipin nyo ito mabuti ginawang issue ni Rimulya yan. Pero hindi naglalabas sa salin ng presidente. Mga kongresista hindi naglabas ng salin. Mabuti pa tong senador, naglabas na. Karamihan sa kanila, naglabas na ng salin. Pero sino nagpasimula ng pautot na kaepala na yan? Si Rimulya. Di ba? Ang lupit talaga Kaya alam mo, ito mga ganitong eksena ninyo, ito yung pinaka matinding katarantaduhan Ang totoo lang. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang
kami.